Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 8 Workbook, page 72, nasa reading part na tayo, Ilki. So, yung ating material dito is recipe ulit siya, no? Tapos, ang nakalagay dito, 간단하게 즐기는 여름 별미 비빔국수. So, ito, iba lang yung font niya, no? Pero, again, ang sabi dyan, 간단하게, ibig sabihin simple. 즐기는, so, ibig sabihin something that you can enjoy. 여름 별미. So, ano ba yung 별미? 별미 means delicacy. Okay, so when it comes to food, yung delicacy is something na rare, pero delights your mouth, no? Parang magugustuhan mo siya. Food na something na rare, pero magugustuhan yung panglasa. And then, bibimguksu. Ito yung pinakapangalan nung pagkain. Bibimguksu. Okay, so sabi ulit ng title is, yung simple, pero you can enjoy na delicacy during summer, which is yung bibimguksu. So, ito yan. For jeryo, yung ingredients natin, guksu, ito yung kulay puti na maninipis nila na noodles. So, they call it guksu. Depa, green onions or dahon ng sibuyas. Yangpa, onion. Gochujang, yung ating red pepper paste. Minced garlic, yung dajin manel. Ganjang, soy sauce. Huchu, pepper, saltang, sugar, 식초, vinegar. Yori 방법. So, ito na yung pinaka-steps, no, sa paraan ng pagluluto. Number 1, 냉비에 국수를 4분 정도 넣고 끓이세요. Sabi niya, dun daw sa cooking pot, so, around 4 minutes daw, no, ilagay yung guksu at, so, 넣고, put yung guksu and 끓이세요. So, pakuluan. Step number 2, 끓인 국수를 얼음물에 잠시 담그세요. Sabi, yung pinakuluan daw na guksu ay ilagay or ibabad saglit. Okay, so 잠시 saglit lang, no, sa malamig na tubig, yung tubig na may yelo. So, 얼음물. Number 3, 대파와 양파를 작게 썰고 다진 마늘, 후추, 설탕, 물, 간장, 고추장, 식초를 함께 섞어서 양념을 만드세요. So, sabi, yun daw pong green onion, dahon ng sibuyas at yung sibuyas, 작게 썰고. So, ihiwain daw siya, no, ng maliliit. And then, dajin ma늘, paghahalu-haluin na itong mga sumunod na ingredients. Minced garlic, pepper, sugar, water, soy sauce, hot pepper paste, and vinegar. So, all together daw paghaluin para gumawa nung pinaka-sauce niya, no, yung yangnyeom, yung pinaka-seasoning niya. And then, number 4, 재료를 그릇에 모두 담으면 완성. So, pag sabing 완성, complete na, no? So, finish na yung pagluluto. So, sabi, dun daw sa bowl, lahat daw po nung ingredients, 재료를 모두. So, simula dun sa gukso na pinakuluan, tapos nilagay saglit sa yelo, so hanguin mo na yon. And then, yung ginawa na seasoning, yan, ilagay daw lahat yon sa bowl. And then, finish na. So, parang ganito yung magiging itsura niya, no? Balikan muna natin yung instruction sa taas. Sabi, basahin daw yung binigay na material sa atin. And then, kapag tama yung sinasabi sa 1, 2, and 3, circle. Pag mali, X. So, for number 1, 이 음식은 여름에 즐겨 먹는 음식이다. So, yung food daw po dyan sa binasa natin ay pagkain na mai-enjoy mo during summer. So, that is correct, no? Kasi ang sabi sa title natin, 간단하게 즐기는 여름 별미 비빔국수. So, yung fact na sinabi niya 여름. So, summer, no? Then, number 2, 이 음식에는 고추장이 들어간다. So, pag sabing 들어간다, included daw po, no? Kumbaga, meron. So, dito daw sa food na to ay merong gochujang, yung hot pepper paste. So, correct, no? Nandun siya sa jeryo. Ito, gochujang. Bahin natin ang kulay, gochujang. That's why, circle din yung number 2. Number 3, 국수를 얼음물에 담그면 더 맛있어진다. So, anong ibig sabihin ng number 3? Kapag nilagay mo daw yung guksu, okay, pag nilagay mo siya sa tubig na may yelo, no, mas magiging masarap daw siya.
So actually, walang nabanggit na mas magiging masarap. May binanggit na step na ilalagay mo siya saglit sa may tubig na may yelo, pero hindi sinabing pag nilagay mo is masasarap siya. So this one is X. Pero actually, ako pwede kong sabihin na siguro pwedeng masasarap. Bakit? Kasi kung hindi mo ilalagay yung gukso dun sa may yelo na tubig, pwedeng mababad siya dun sa init eh, 'di ba? Kahit na sabihin mong hinaango mo na siya sa kumukulong tubig, since magkakasama silang mga myon or guksu, so yung init nandun pa rin. So pag ganun lalabsa. Okay? So syempre pag malabsa yung iyong myon or yung guksu mo, medyo hindi siya ganun ka-enjoy kainin, no? Yan. Pero anyway, dito dahil hindi naman talaga nabanggit na magiging mas masarap, so X yung sagot. So, dito tayo sa number 2. 다음은 요리 방법에 대한 질문과 답변입니다. So, yung babasahin naman natin this time is parang, may nagtanong online, tapos may nag-comment ng sagot. So, basahin natin and sagutin yung question. So, check muna natin yung title, 요리 방법 좀 알려주세요. So, yung ibig sabihin niyan is, 알려주세요. Let me know, no? Please let me know, or nanghihingi siya ng information about saan? 요리 방법, paraan ng pagluluto. So, simply asking for the recipe. Tapos 내용, ito na yung pinaka-post niya. Sabi niya, 요즘 입맛이 없어져서 새콤한 냉이 무침을 만들어 먹으려고 하는데 어떻게 만드는지 모르겠어요. 좋은 비법이 있으면 알려주세요. Sabi niya, nowadays or recently, I have no appetite and I'm trying to make and eat some sour cold radish. Tapos, yung nengi muchim kasi dyan, yan, ito siya, no, yung nasa drawing natin. So, gawa siya sa radish. So, if you can see, para siyang salad or yung radish na kinimchi nila, no, ginawan nila ng pampalasa. Okay, so, again, yung nag-crave siya and gusto niyang gawin is yung 새콤한 냉이 무침. Okay, so again, yung pangalan nito is 냉이 무침. And then, describe niya lang no, na ito nga is medyo maasim and malamig. 하는데 어떻게 만드는지 모르겠어요. So, gusto nga daw niyang gawin yon para kainin, kaya lang hindi daw niya alam kung paano gumawa or paano gawin yan. 좋은 비법이 있으면 알려주세요. So, 비법, parang yan, no? Tips. Ayan. So, sabi niya, if you know any good tips, ayan, let me know. 있으면 알려주세요. So, may nag-comment, ayan na, yung 답글. 입맛이 없어지는 봄철에는 새콤한 음식이 최고죠. So, yung first sentence niya, parang nag-agree muna siya dun sa, pinost neto. Sabi niya, kapag wala nga namang appetite during spring, the best ang sour food. Tapos, sunod na sinabi niya, 냉이 무침 만드는 방법은 아주 간단해요. So, very easy or very simple nga lang daw yung paraan ng paggawa nung 냉이 무침. Then, ito na yung paraan, no? Sabi niya, 물에 소금을 조금 넣고 씻어둔 냉이를 2분 정도 데쳐주세요. Sabi niya, yung sa tubig daw, lagyan ng konting asin. Okay, so lagyan ng konting asin yung tubig, and then, 씻어둔 냉이를, again, yung 냉이, ito yan, no, yung something na gawa sa radish. So, yung hinugasan daw na 냉이, so for around 2 minutes ay ibablanch mo siya. So, ibabad mo ng mga 2 minuto lang, no, sa kumukulong tubig. So, mabilisan lang. 고추장, 된장, 다진 마늘, 꿀, 식초, 참기름, 깨를 넣고 양념을 만들어 주세요. Tapos yung kasunod na is yung pinaka-seasoning na niya, no. So ano yung mga paghahaluin? Gochujang, so again yung hot pepper paste, doenjang, yung soybean paste, dajin ma늘, minced garlic, 꿀, this one is yung ating honey, then 식초, vinegar, 참기름, sesame oil, and then yung sesame seed. So yung mga yan paghahaluin para makagawa nung yangnyeom or yung pampalasa. So yun na siya. Pagkahalo, ito na, 준비한 양념에 냉이를 넣고 무치면 완성이에요. So again, yung muchida. So sa vocabulary part natin, if maalala nyo, muchida means to season, no?
So, yung ginawang seasoning, ilalagay mo lang doon, ihahalo mo lang doon sa nengi. Yan yung sabi niya dito, no? 준비한 양념에 냉이를 넣고 and then 무치면 완성이에요. So, 완성 complete. So, now sagutin natin yung question number 1. 무슨 요리 방법에 대한 이야기입니까? So, about saan daw bang paraan ng pagluluto yung pinag-usapan dito. So, again, yung gusto niya talagang gawin is yung nengi muchim. So, yung sagot natin is nengi muchim and then 에 대한 이야기입니다. Number 2, with 글의 내용과 같은 것을 고르세요. So, same ang sinasabi based dun sa binasa natin. So, number 1, 질문자는 다이어트 음식을 알고 싶다. So, 질문자 yung nagtatanong, no? So, the person who asked. So, ang gusto daw ba niyang alamin is yung diet 음식. So, yung food for diet. Okay, so, ganun ba yung gusto niyang gawin? Hindi, no? So, X ito. Hindi yan yung tamang sagot. Number 2, 냉이 무침을 만드는 방법은 어렵지 않다. So, ibig sabihin, yung paraan ng paggawa ng 냉이 무침 ay hindi mahirap. So, tama ba? Tama, no? Kasi ang sabi nung sumagot is, 아주 간단해요. So, yung 냉이 무침, itong second sentence dun sa comment, sabi niya, 냉이 무침 만드는 방법은 아주 간단해요. Ibig sabihin, sobrang simple lang nung paraan ng paggawa. So, dito, 어렵지 않다. Hindi siya mahirap, so malamang, madali lang siya. So, ito na yung pinakasagot natin for number 2. Check pa rin natin yung number 3. Ano bang sabi dito? 양념에 묻히기 전에 냉이를 볶아야 한다. Sabi, bago daw ilagay, no? Bago i-season yung nengi. Palitan natin ang kulay. So, bago daw i-season yung nengi doon sa ginawang sauce or pang-season. So, 볶아야 한다. Ibig sabihin ng bokta, no? Parang stir-fry mo muna siya. Okay, so i-stir-fry ba muna yung radish? Hindi, no? Hugasan lang. So, mali din to. Okay, so that's for reading part. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.